Habakkuk chapter 2 verse 1 to 3. The Lord says, in His word, ito po nakasulat, I will stand at my guard post and station myself on the watchtower. And I will keep watch to see what He will say to me, and how I may reply when I am reprimanded. Then the Lord answered me and said, write down the vision and inscribe it clearly on the tablets, so that one who reads it may run. For the vision is yet for the appointed time, it hurries towards the goal, and it will not fail. Though it delays, wait for it. For it will clearly come, it will not delay long. This is the time when, in Habakkuk's time, when God uses the Chaldeans, the godless people, to punish Judah. Alam niyo po, may mga panahon na ang bawat isa sa atin, if we go astray away from the Lord, He reprimands us in a way that we will listen to Him. Totoo ba, Pastor, na ang Panginoon ay paminsan kailangan tayong disiplinahin? Totoo po yan. Sa katunayan, lahat tayo ay nadidisiplina. Amen po. Sa mga kasalukuyang kaganapan sa ating mga buhay. Iba-iba po ang level kung nasaan tayo. Pero during this time, yung mga Israelita, the Lord uses the Chaldeans, which is ito yung mga violent people during those times, para i-persecute ang mga Israel. Sabi niya dito, He asked God, and during those verses na binasa natin kanina, sabi niya, I will stand guard at my guard post and station myself to the watchtower. Si Habakkuk ito. Ano ang watchtower o station post ng isang prophet? Pray. Seek the Lord. That is their watchtower and their guard post. Kasi yun yung kanilang panawagan. Ano? Sabi niya dito, and I will keep watch to see what the Lord will say to me, and how I will reply when I am reprimanded. Ibig sabihin, he is ready to be reprimanded. Makikinig siya sa Panginoon, magiging receptive siya at tatanggapin niya kung ano man yung sasabihin ng Panginoon. At bago magsimulang magsalita ang Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, isulat mo ito. At isulat mo ito, sabihin natin isulat. Isulat mo ito. So, sabi ng Panginoon, ang sino man ang magbabasa nito ay maaring maintindihan ng maliwanag at itakbo ang aking sinasabi. Okay? So, ibig sabihin, isulat. Pagkatapos mong isulat, intindihan mo. Pagkatapos mong intindihin, itakbo mo. Isulat, basahin, at itakbo mo yung sinasabi ng Panginoon. For the vision is yet for the appointed time. It hurries towards the goal. Look at this. The vision hurries towards the goal. And it will not fail. Sabi ng Panginoon, though it delays, wait for it. Sino sa inyo ay may mga vision? Sabi ng Panginoon, though it delays, it will not fail. It will come. It will certainly come. It will not delay long. He asked God, Prophet Habakkuk asked God, Lord, ano bang gagawin namin sa situation na ito? And as you have noticed that since he is in a posture of expectation, he is available and he is receptive. Sabihin natin, posture of expectation. 1, 2, 3, go. When you expect God,
He is going to speak to you. Expectation, you are available, you are receptive. Ibig sabihin ng receptive, handa kang tumanggap ng kung anumang correction o kung anumang ibabahagi sa iyo ng Panginoon. Pag receptive, ibig sabihin, handa ka maginig at handa mo ring gawin yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Okay? So, this is the thing, people of God. When you're waiting on the Lord, when you're waiting on something, you ought to be working on that something. When you ask God to do something for you, hindi dapat tayo naghihintay ng milagro. Gusto ko pong maintindihan ng bawat isa, yung hinihintay nating milagrong manggagaling sa langit at mahuhulog sa lupa. Pwedeng mangyari yon kapag nasa matinding persecution tayo. Okay? Ibig ko sabihin matinding persecution katulad na ng mga nangyayari sa mga gera ngayon sa ibang bansa na kung saan madaming tumatanggap ng mga Muslim kay Jesucristo dahil sa persecution. They have been dreaming about the Lord Jesus Christ. And they have been dreaming about angels coming to them and rescuing them from the rebels, from those certain calamities na nangyayari dahil sa gera. We need to be in that sort of danger for us to receive that miraculous thing coming down from the heaven. But since we are in a peaceful country, the Lord is looking inside our hearts. Tinitingnan tayo ng Panginoon ngayon kung handa ba tayong tumanggap ng miracle na ibibigay niya sa atin. God has promised you something. Amen? Sino ang naniniwalang may promise sa inyo ang Panginoon? O, sino ang mga naghihintay ba? Okay, hinihintay nyo, nag-expect kayo, tama? But you see, we expect at the same time, we should be doing something on that expectation. Hindi lang tayo mag-expect, tapos uupo tayo at hihilata lang tayo sa bahay at maghihintay tayo ng milagro. Hindi ganun yon. God doesn't work that way. Okay? You always show what you're waiting on by showing what you're working on. If you are waiting for a breakthrough, then work for your breakthrough. It's not that, di ba pastor nakasulat, we are not supposed to do anything and God will do everything. Pwede ko rin sabihin, kasi alam niyo po, ang Bible, it should be balanced. But yet, it's also written, faith without work is dead. So, dead faith does not work. Ibig sabihin, if we have faith but we're not working on our faith, then it's dead. Don't get me wrong, salvation is free. We don't have to work for salvation. Kapag dumating si Jesus ngayon mismo, we're all coming with Him. Yon yung free salvation. We're all coming to Him. But you see, right now, we are asking for breakthrough. Sino nag-ask ng breakthrough? Lord, ano naman, bigyan mo naman ako ng kapahingaan. Lord, bigyan mo naman ako ng breakthrough sa buhay. Ibig ko sabihin breakthrough yung parang makalabas ka dun sa kasalukuyang problemang hinaharap mo. Sinong gusto makalabas na? Pastor, di mo lang alam, Pastor. Matagal ko nang gusto lumabas. Pero, ito kasi yan. If you want to get out, work on your breakthrough, kailangan natin maintindihan, you should always think what is God asking us to do o yung pinagagawa sa atin ng Panginoon para makalabas sa kasalukuyang ating hinaharap. Okay? So, example. Isang example lang ibig ko sabihin dito. Ano? Sinong alam ko, lahat tayo taga-AMSIC. Mahal ang tricycle. Magkano tricycle? 40 na, no? Naalala ko, last na nag-tricycle ako. Magkano pa yun? Ano yata? 20? Oh. 18, no? Naalala ko, nakikiaway pa ako sa sukling bari. Kulang mo yung sukli niyo. Pero you see, mahal, di ba? Sino na nanalangin sa inyo ng bagong sasakyan? Sinong may sasakyan na dyan? Magsabi ng, ilan na yung may mga sasakyan dito? Di ba? At least, kahit na motor yan, kahit na maliit na sasakyan yan, God has blessed you with something, di ba?
Well, you see, if you are praying for a vehicle, kasi nakatira tayo dito sa liblib at kailangan natin lumabas, alam niyo ho ba, makinig na, mas nakakatipid kayo pag may sasakyan kayo. Alam niyo ba yan? Hindi, pastor, pang mayaman lang yung sasakyan. Hindi. Pang mahirap, mas sasakyan. It's a need. Kailangan natin yon. Kung sa baga parang kanin yan, bigas. Oo. Kailangan natin ng sasakyan kapag dito kayo nakatira. Ngayon, kapag kayo ay nananalangin ng sasakyan, hindi lang kayo mananalangin, Lord, bigyan mo naman ako ng sasakyan. At bilang action na pwede mong gawin, na naniniwala kang bibigyan ka ng Panginoon ng sasakyan, ihahanda mo yung garahe mo. Pastor, wala kaming garahe. Pag-pray nyo, God will make a way. I'm telling you this, ihanda nyo yung garahe nyo, bili kayo ng panlinis ng sasakyan. Kasi it's an act of faith. Work on the breakthrough. Ibig sabihin, you are expecting from the Lord that He will give it to you. Kaya i-prepare mo yung kailangan. Ano yung kailangan ng sasakyan? Panglinis, o yung mga tools. Bibili ka ng tools. Tapos, paano, pastor, pag hindi dumating yung ina-expect mo? Yun yung tinatawag natin lack of faith. Bili ka na. Madami pong mura ngayon sa mga online shop. Sabi ko sa inyo, may tag 800, 500, ganun na yung mga tools ngayon. May mga nabili nga ako yung yung barena, talagang mura. Sabi ko, mura nito, tapos quality pa. You see, there are ways na pwede mong i-expect ang Panginoon, na pwede mong sabihin sa Kanya, Lord, I am expecting. O sabihin na natin, katulad ng bagong panganak, si Hazel, saka si Jonas, pati si Jonas, no? Siyempre, baby niya yan, no? Ngayon, itong dalawang to, nag-prepare kayo ng kwarto, di ba? Kwarto, ng higaan, may diaper, set ng mga mga laruan, pati yung bago lumabas yung, di ba? That is expecting. It's just like you are expecting to receive it. Kaya you should be preparing for these things. Halimbawa, ikaw ay nagtatanim. Sinabi mo sa Panginoon, Lord, medyo mahal yung bill ng tubig namin. Pwede po bang umulan para yung mga tinanim ko ay tutubo naman? Okay? Ngayon, bilang act of faith, ikaw pupunta ka na sa trabaho, lalabas ka, wala kang payong. Dahil naniniwala kang darating ang Panginoon, at sasagutin niya yung panalangin mong uulan, magdala ka ng payong. Alam niyo yun, nagigets niyo po ako. If you are praying for something, you ought to be doing something for that prayer, that breakthrough. If you are asking for a financial breakthrough, you should be working things out. Because ang mangyari nito, hindi mangyayari na mahuhulog ang pera sa langit o malalaglag sa inyo. Sasabihin ko sa inyo, kayang gawin ni Lord yun kapag nasa matinding persecution tayo. Nasa persecution ba tayo? Hindi. Wala tayo. Okay lang tayo. Okay yung bansa natin. Wala namang problema. Nag-aaway-away lang yung mga politicians natin. No? Bahala sila dyan. But the Lord will do things. But hindi natin pag-uusapan yung ngayon. Pag-uusapan natin yung sa atin. Ngayon, God is asking us to believe in Him because He is building up our faith. If we are in that deep persecution, of course, your faith will really grow. Kasi persecution patayan na talaga. Katulad sa mga gerang nangyayari sa ibang bansa ngayon, sa Israel, sa Ukraine. Yan. Diyan lumilitaw yung mga angels na nililigtas yung mga tao o kaya yung mga hindi pa nakatanggap kay Jesucristo. God is visiting them Himself. Madami yan. Madami ako nakikita recently ng mga videos na dating Muslim nagiging Kristiyano kasi the Lord Jesus Christ appeared to them. Okay? Great miracles comes with great persecution. We are not in great persecution. We are ought to build our faith in our current situation. Kung ano yung ating kasalukuyang hinaharap. Amen. When you ask God for financial breakthrough,
You don't just sit down inside your house. Hindi lang tayo upo, dapat may tinatrabaho lang din tayo. At least, make a way na kung saan pwede may mapagdaluyan ng pagpapala ng Panginoon. Amen po ba? Hindi natin aasahan yung ayuda, hindi natin aasahan yung kapitbahay, o yung ating mga pinagkakautangan na baka ito na yung sagot ni Lord. Si sister ganito, pwede akong pautangin. No. Stop that kind of thinking. The Lord is the one who's going to provide for you. But you should be doing something. Pastor, matanda na ako. Wala na akong pwedeng gawin para ako ay kumita. Stop that kind of thinking. Alam niyo po, nung nag-renew ako ng data ko sa bangko, habang nagre-renew ako, tinatanong ako nung yung clerk nila, yung sabi niya, "Sir, ano po yung current na work mo?" Hindi ko alam paano explain sa iyo eh. Sabi ko, kasi meron akong, nag-YouTube ako, meron akong business na online na ganito yung ginagawa ko sa 3D model, etc. Paano ba yan? Ano bang concept na yan? Sir, ilagay mo na lang content creator. Madami na rin nagko-content creator dito sa sa bank namin, dito sila tumatanggap. Talaga, meron pang ang lola, sabi niya, content creator din, sabi niya. Talagang ang laki ng kinikita. Biruin mo may kasama pa siyang tagatulak ng kanyang wheelchair pero nagko-content creator. Listen to me, matanda, still working. And she was able to pay yung kanyang mga trabahador kasi nga, ano lang siya, ano tawag mo dito, mag-isa na lang siya, wala na siyang kamag-anak. Hindi mo nakakatuwa? Because in this generation, there's a lot of things that we could do. Pastor, are you suggesting us to do the same? No. I'm suggesting you ask the Lord, Lord, what do I need to do? If these people are being blessed, why can't we? And the difference is, sila nagtsatsaga, tayo naghihintay ng milagrong fantasy. Alam niyo yung ibig sabihin ng fantasy? Haka-haka. Na kung saan iniisip mo, baka mangyari. Pero kasi, ang sinasabi ng Biblia sa atin, kapag yung pananampalataya mo ay walang gawa, ito ay patay. At ang patay na pananampalataya, walang mangyayari. Amen? O, tanungin ko pa kayo, sino ang kailangan ng financial breakthrough? Let me ask you again, what are you doing about that breakthrough? Are you working things out? May ginagawa ba tayo? O, same pa rin. Empleyado ako, pastor. Wala akong time na para sa ganito. Make a way. Alam ko, meron kang bakanting oras. Pastor, pagpapahinga ko na lang yon, pagre-relax ko. Alam niyo po, tayong nangangailangan, wala tayong panahon mag-relax. Amen? Lahat ng nangangailangan dyan, magsabi ng, diba? Pastor, paano yan? Hindi na kami magre-relax. Hindi ko naman sinasabi magpagod tayo. Work smart, for sure. We do not work hard, but we work smart. Nagigets niyo po? Pwede ka naman magwalis, pero working smart is mag-ipon ka ng konti at bili ka ng vacuum. Nagigets niyo yun? Ang tawag doon, working smart. And kapag nakaipon ka pa ng konting mas malaki pang pera, bili ka ng robot. Alam niyo yung uso ngayon, yung bilog na vacuum na naglilinis at nagmamap na rin. Tapos babalik pa siya sa kanyang nilalagyan. So ang gagawin mo na lang, kukunin mo na lang yung pinagdumihan niya, yun yung itatapon mo. Tapos ang trabaho. Pastor, bibili ba tayo nun? Sabi natin, bibili tayo nun. Pag medyo nagkapera na. Okay. Bibili tayo para dito, mabilis na lang yan. Hindi tayo problema. Hindi naman mawawala ng trabaho si Ate Belen, no? Madami pa rin tayong gagawin, Ate Belen. Huwag ka mag-alala. Madami pa tayong aasikasuhin dito. Okay? Kaya pag nakikita nyo po malinis ang ating simbahan, dahil po kay Ate Belen sa family niya. And praise the Lord for that. Okay? Now, the point here is, we need to be working out whatever you are waiting on. You are waiting for financial breakthrough, work things out. Ask the Lord
Kung ano ba yung pwedeng pagkakitaan, Panginoon? Pwede mo ba akong turuan, Panginoon? Because the Holy Spirit will speak to you as He did to me. Kasi po, sasabihin at uulit-ulitin ko sa inyo, yung natapos kong kurso nung college, walang kinalaman sa trabaho ko ngayon. Kasi God is actually directing me in everything. Pero inyo, nag-music ako. Sinubukan kong magturo ng music, etc., etc. Pero hindi talaga ako doon. Nag-quit din ako kasi maliit yung kita. At least dito sa Angeles City, Pero sa Manila, medyo malaki. Pero kasi nagpapastor ako dito, so hindi ako pwede magtrabaho doon. Pangalawa, nag-education ako. Graduate ako ng education, okay? Nagturo din ako. Pero hindi talaga ako sa pagtuturo. At napansin ko, I'm wasting my time. Then I asked the Lord, Lord, what should I do? Sabi ni Lord sa akin, magpastor ka. Lord, walang pera sa pagpapastor. Which is true. Walang pera. Wala talagang pera, lalo kapag sa liblib yung simbahan nyo, katulad ng sa atin. No? Kaya nga sinasabi ng mga kaklase kong nagpapastor na rin ngayon, bakit kasi nagpapastor ka sa probinsya? Ba't di ka magpastor dito? Dito sa, actually, in-invite nila ako sa mga several locations na malaki yun dito, pwede tayo magpastor dito, tayo. Pare-pares din naman na tao yan. Ang sabi ko sa kanila, ang pinakadelikadong lugar na pwede kang mag-ministry, ang lugar na kung saan hindi ka tinawag. Ay, oo, sabi sa'yo Tinawag ako sa Angeles City, sa AMSIC specifically. Doon ako tinawag ng Panginoon, doon ako magsisilbi sa Kanya. Kanya, walang kanalaman. Pero eventually, I learned about technology. Eventually, God directed me kasi sabi ng Panginoon, ito yung gawin mo, ito yung gawin mo. Dinirect niya ako sa technology, sa gaming, and eventually, yun yung pinagkakitaan ko ngayon. Kaya pwede ako mag-preach sa inyo nang walang problema kasi pwede ako mag-aral ng Bible anytime because I hold my own time. God directed. Wala po akong ibang pwedeng example kundi yung sarili ko. Meron naman po sa ating iba ay mga empleyado. Work yourself out to the point that you will be promoted. Sino ang mga singatas ng ating kamay, mga empleyado, employee? Gusto nyo ma-promote? Gusto nyo ma-promote? Ayaw nyo yata Pastor, ayoko ng responsibility. Wala, hanggang ganyan na lang yung kikitain mo. The more responsibility, the more income. Amen? Ang iniisip kasi natin, yayaman lang tayo tas walang responsibility. Hindi totoo yun. Pag madami kang pera, mas madami kang problema. Gusto niyo ng problema? Wala nang yayaman sa atin. Ayaw niyo. Totoo po yan. Sinasabi ko po sa inyo, kapag madami kang pera, yun yung mas madami kang problemahin. Kaya pag hindi ka, sa sitwasyon mo ngayon, hindi mo na ma-handle yung problema, hindi mo ma-handle yan kapag mas madami kang pera. Ayaw nyo ng yumaman? Sino pang gustong yumaman? Di ba? Pastor, bakit naman puro kayamanan? Kasi we need to do something for the glory of God. We need to do something to build the kingdom of God. How can we say to the poor that God is providing if we will not give something? How we will say to the naked na God provides if we will not give them something to wear? That requires, ang charity po, kailangan natin ng pera. Amen. We are not trying to get rich just for ourselves. We are trying to get rich so that we could build the kingdom and help the poor to the Great Commission. Amen. Kaya kung ang balak nyo ay yayaman lang kayo para mag-relax, umupo sa sopa, yung mga ganyang bagay, hindi natin dapat iniisip yan. Dahil ngayon ay tayo naglilingkod na sa Panginoon. The point is, you should be working out on whatever you are asking the Lord. You're asking the Lord for provision. You're asking the Lord for a breakthrough. You're asking the Lord, halimbawa, sa family niyo medyo hindi kayo nagkakaunawaan, madami kayong away-away, you need to work things out. Pag pinapag-pray mo sa Panginoon na, Lord, ikaw naman po manghimasok sa family ko para magkabati-bati na kami.
Ang sasabihin sa iyo ng Panginoon, bakit hindi mo sila lapitan at mag-sorry ka? Lord, sila may kasalanan eh. Ano sabi sa Bible? Love your enemy. Pray for those who persecute you. Do good to those people who do bad things to you. Balikan mo yung mga kamag-anak mong inaaway ka. Na kahit na walang dahilan. Pastor, hindi mo alam kung ano yung ginagawa nilang paninira sa akin. Lutuan mo. Bigyan mo sila ng pagkain. Pastor, binigyan ko na ng pagkain, tapos sasabihin pa nila, walang lason to. Alam niyo yun? Alam niyo mga ganun tao. Baka nilason mo ito, gusto mo kami mamatay. Mga ganyan. May mga ganun talagang tao. Pero bigyan niyo lang sila. Give them wholeheartedly. Let the Lord change you and eventually you will see reconciliation. Amen? Sa mga broken families, sa mga broken relationship, ganun yung gawin natin. Gawa tayo ng paraan. Be good to each other. Kasi ito yung panawagan sa atin ng Panginoon. We ought to be doing something. Okay? People of God, people perish because of lack of vision. Wala tayong vision, wala tayong plano sa ating mga buhay. Ngayon, sinasabi natin, Pastor, ngayon, naintindihan na namin na we need to do something para ma-bless kami in our own problems at magkaroon kami ng breakthrough na kailangan namin itong trabahuin. Pero Pastor, ano ba yung first step na pwede namin gawin para kami ay magkaroon ng breakthrough? Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, people without vision perish. Anong ibig mong sabihin, Pastor, na vision? Without vision, without plans, walang mangyayari. Kaya nga sabi niya kay Habakkuk, write down the vision, inscribe it clearly on the tablets. Dahil ang tablets before, imagine niyo yung tablet noon talagang gano'n, ting, ting. Susulat nila talaga sa bato. Write it down. Okay, ano yung isusulat namin, Pastor? Kaya nga ito po yung lagi ko sinasabi sa inyo. Continue to read your Bible. Let the Lord speak to you kasi the Lord will actually reveal Himself to you. If you wanted breakthrough, it is only God who could give you that breakthrough. And the Lord says, if you seek me, you will find me. Sa makatwid, sa kabaliktaran nun, if you don't seek me, you will not find me. Kung ang ating paraan ay pagsisimba lamang tuwing linggo, kulang ito. Kulang ito para magkaroon tayo ng revelation. We need to seek the Lord daily. Kaya nga tayo napupunta sa kadesperaduhan. Dahil kapag hindi ka desperado, hindi ka mananalangin. Ngayon, sinasabi ng marami sa atin, Pastor, ako desperado na ako. Napunta ka na ba sa pananalangin to the point na nagigising ka ng umaga dahil sa problema mo? Sino nakapunta na doon? Yung nagigising ka, yung napapasipa ka, tapos iiyak ka na lang sa gabi, Lord, ang laki ng problema ko. Nasubukan nyo na yan? Sige nga, maging honest tayo, sino yung mga nandun. Desperate moments. Desperate moments, you will cry out to the Lord. Napapray kayo, di ba? Yung mga nagtaas ng kamay. Yan. Ngayon, pag yung problema nyo, hindi pa kayo napupunta sa ganong level, ibig sabihin, yung seeking moment natin sa Panginoon, kulang pa. Okay, let me suggest something sa mga hindi nagtaas ng kamay. Huwag nyo nang hintayin na magkaroon kayo ng ganong klaseng problema bago kayo manalangin. Simulan nyo na ngayon. Dahil pag dumating yun, I'm telling you, mapapapray talaga kayo. Pastor, ba't palaging ginagawa ng Diyos ito sa atin? So that you will realize that you needed the Lord Jesus Christ. You need the Lord. Kailangan natin ng Panginoon. Amen. So yan. Ngayon, sabi sa Biblia, people perish because of lack of vision. If you got a vision from God, divine vision from God, the commandment of the Lord is write it down. Sabi mo sa katabi mo, isulat mo. Isulat mo. Tandaan natin, isulat ninyo yung revelation ni Lord sa inyo.
Okay? Halimbawa, isang example, si Aaron o kaya si Brother Alvin, na kung saan sila ay tinawag sa political side ng panawagan. Isusulat nila yan ngayon. Ako ay tinawag ng Panginoon para maging politician. Ano yung next step, Lord? Listen to the Lord kung ano yung ipagagawa sa inyo ng Panginoon. You must always write it down. Bakit kailangan nating isulat, Pastor? Kasi ito yan. As a goal is not a goal until it is written. Okay? Goal is not a goal until it is written. A vision is not a vision until it is written. You need to write it down kasi makakalimutan natin yan. Okay? A goal is not written, a goal not written rather. A goal not written is what we call a wish. A vision not written is what we call fantasy. You need to write it down. Kasi pag sinulat mo yan, nakikita mo lagi sa reminder mo, maaalala mo. Amen po? Kaya kapag kayo ay nagkaroon ng revelation sa Panginoon, halimbawa si Chris, tinawag si Lord si Chris na sa business sector. Gagawa daw siya ng business, sabi ng Panginoon. Kaya sabi ko kay Chris, mag-meet tayo, isulat mo yon. Kailangan mo laging tandaan, ito yung plano ng Panginoon. Kaya ka tinatanong ko ano na yung na-accomplish mo so far. These are the things that we should be ought to be doing. Kasi these people are really asking, Lord, breakthrough naman. Ano ba yung pwede kong gawin? Vision must be written. Listen to me. Write down what you hear from God. Write down what you see God is doing for you. Write down what you believe. Write down what you imagine. If you are praying for a car, para meron kayong pang transport, ihanda nyo na yung inyong garahe. Pastor, may mga damo-damo pa doon sa garahe. Tabasin ninyo. Ihanda nyo na. Ngayon, syempre, hindi nyo naman magagawa kaagad. So, imagine niyo muna. Ang gagawin ko, tatabasin ko yung mga damo-damo. Lilinisin ko yung mga dumi-dumi. Ihahanda ko yung mga gamit, etc. Ipe-prepare mo to ngayon. Kapag maliit yung gate nyo, ihanda mo rin yung gate mo. Gawa ka ng mas malaking gate para pwede mong ipasok yung... you get my point. You write it down. Write down what you imagine. Write what you passionately sense in your heart that the Lord has spoken to you. If God told you you will be blessed, then write it down. If God told you that your family will be saved, you write it down. Ilista mo pa yung pangalan ng mga masisave. Sinabi ng Panginoon, sa araw na ito, masisave yung aking mga pamilyang hindi pa nakakilala. Isulat mo yung mga pangalan nila doon. That is actually working on the vision. You write it down. Ilan sa atin ang nagsulat na? Simulan nyo mamaya, okay? Ano yung ating prophecy kanina? That if you follow these words, you will prosper in all aspects of life. Yun yung promise sa atin ng Panginoon this year. Okay? So, question. Ito yung question na ibinigay sa Harvard sa mga estudyante nila. Have you set some goals and created a plan for their attainment? Sumulat na ba kayo ng yung pangarap ninyo at sinulat nyo yung plano kung paano makuha yung pangarap ninyo? Okay? Sabi sa Harvard, isulat nyo yung pangarap ninyo, isulat nyo rin yung plano ninyo para makuha yung pangarap na yon. Okay? So ito,
So over the years, lagi nilang ginagawa ito sa mga estudyante nila. And upon their research, ito yung napansin nila. 84% of the class na walang pangarap at hindi rin sumulat ng plano para makuha yung pangarap, lahat sila ay, ano tawag mo dito? So-so sa buhay. Sila yung mga empleyado na kung saan yung, ang tawag mo dito, yung trabaho ngayon, kita, kakainin yung kinita. So, ganun sila. 84%. 84% ang walang pangarap at walang isinulat na plano para makuha yung pangarap na yon. Okay? Ngayon, ito naman. 13% of the class na sumulat ng kanilang pangarap pero walang plano, okay? Sila ay kumikita ng 2 beses kaysa doon sa mga walang pangarap at hindi rin sumulat ng plano para magawa yung pangarap. 2 times yung kita nila. Pero, ito, yung 3% ng class na sumulat ng pangarap at sumulat na din ng kanilang plano para ma-attain yung pangarap na yon, okay? Alam nyo kung ilang porsyento ang kanilang kinikita? 10 times kaysa doon sa mga the rest. 10 times. My point here is, kapag wala kang pangarap, wala kang plano para makuha yung pangarap na yon, walang mangyayari. So, ang pangarap na ito ay ibinigay sa atin ng Panginoon. May pangarap po tayo lahat. Sino may pangarap dyan? Ang problema ngayon, wala tayong plano para makuha yung pangarap na yon. Tama? Kasi sigurado ako, hindi pa natin nasulat. Pastor, kasi imposible. Pero walang imposible sa Panginoon. Kasi ito po yung gusto ko natin tandaan. Na ang lahat ng panawagan na binigay ng Panginoon, siya ang magbibigay ng provision. Binigay sa inyo ng Panginoon yung pangarap na yan, ibig sabihin, God will provide, God will help you, God will give you the skill, God will teach you. Ang sabi ni Saul, Lord, I don't know how to be a king. I am just but a child. I don't know when to come out or when to go in. Lord, I don't know how to be a king. Kaya ang hiningi niya sa Panginoon, Lord, give me wisdom. Now, we are like the same. We don't know how God is going to work things out. Lalo na sa ating mga politicians. Hindi natin alam kung paano yung gagawin ng Panginoon. Pero it is the Lord who spoke to you. At ang Panginoon ang gagawa ng paraan. Sa ating mga businessman, hindi natin alam, Pastor, magiging businessman ba talaga ako? Tingnan mo naman yung bahay ko, tingnan mo naman yung sitwasyon ko. Magkakaroon pa ba ako ng pag-asa? If the Lord says so, He will do it. Amen. Kaya wag tayo mag-alala. So ngayon, ang point ko dito is isulat ninyo yung pangarap ninyo at isulat din ninyo yung plano. Pastor, hindi ko alam paano gumawa ng plano. Alam niyo po, sa panahon ngayon, madali na mag-research. Andyan lang ang internet. Magkano na yung pinakamurang data ngayon? We could research sa phones natin. Napakadali na lang. Pwede ka mag-research kung ano yung pwedeng gawing plano. Makinig tayo ng mga, ang tawag mo dito, yung mga businessman na kung ano man yung ginagawa nila. Tingnan natin. Start researching. Pastor, di ba ako nagwe-waste ng time kapag node lang ako ng node, research lang ako ng research? No, you're learning. It's a part. Kailangan natin yon. Okay? Ito yung meron pang isa pang teaching na gusto ko rin subukan. Kasi merong isang research. Dahil sa kaka-research ko, nakita ko rin. Na research, na alam niyo ba, na mas mabilis na re-retain ng ating isip kapag ang
sinusulat mo yung mga vision mo o yung kailangan mong i-memorize. Kapag sinulat mo yan, mas madali mong matatandaan. At meron pang research na sinabi na kung saan pag sinulat mo sa blue na ink, yung vision mo, mas madali mong matatandaan kaysa pag sinulat mo sa black. Tingnan nyo? Subukan nga natin kung matatandaan nyo. Kung matatandaan ng bawat isa, gamit tayo ng blue na ink na kung saan isulat nyo yung vision niyo. Ito yung lagi sinasabi sa atin ni Mama Dang na sinusulat niya yung Bible. Ba't niya pa sinusulat yung Bible, Pastor? Ba't di niya lang basahin? It's because that's how she learns fast. That's how Mama Dang memorize it faster than anyone else. Writing it down. Mas mainam kung magagawa din natin yon. Pero ang gusto ko po sanang gawin natin, if God has revealed to you, what are you supposed to be doing? Halimbawa, sa pangarap ni Desiril, na kung saan ano yung sinabi sa iyo ng Panginoon, that you will serve something in the military side or in the police side or whatever na, isusulat mo yan. At habang sinusulat mo, isusulat mo din yung plano. Ano ba yung pwedeng... Kasi kapag sinusulat mo, makikita mo yung paraan kung ano yung in and out. Parang yung ginawa natin, Chris, di ba? Hindi lang tayo basta tira lang, pwede na yan. No, we plan. Bakit tayo nagpaplano? Kasi limited yung resources natin. And the Lord caused it all so that we will have wisdom. Knowledge that comes from Him. Amen? O ngayon, lahat tayo may pangarap. Gusto ko ngayon isipin ninyo na kung paano nyo plaplanuhin, paano ma-attain yung pangarap na yon. Wala pong matanda, walang masyadong bata. God has empowered us all. God will, sa lahat ng ating mga 50 years old pataas, let's raise our hand. God will renew your youth like an eagle. Amen? Do you believe that? Pastor, nanghihina kasi ako. Ito, makinig kayo mabuti. If the Lord has given you a vision, the devil will try to make you look on things. Faith from the Lord is much higher, should always be much higher than our sight. We walk by faith, not by sight. But the devil will continue to tell you to. Sinasabi ni Lord, ibibless ka niya ng magandang kalusugan. Tingnan mo ngayon sa sarili mo, payat-payat mo sa salamin. Yan ba yung ibibless? Ayan. Huwag kayong makinig doon. Pero kapag yun ang narinig nyo, takbo kayo kaagad sa Bible. Basahin ninyo. I am blessed. Nakasulat sa Bible, God created me in His image. Nakasulat sa Bible, by His wounds I am healed. It doesn't matter what this body shows in the physical, because just to remind each one of us, the spirit realm is much more real than this physical realm. Because when we all die, we will all go to the spirit. At kapag sa spirit realm, it's all forever. Wala nang katapusan yon. Okay? Now, be careful. Sight is the function of the eyes. Vision is the function of the heart. Sight is the function of the eyes. Vision is the function of the heart. Vision does not come from your head. It is God-given. God-given to the hearts of the people who listens to Him. Kaya kung yung vision mo ay galing lang sa napanood mo, gusto mo rin tularan, sige nito, ganyan. No. You have a unique vision na prepare sa'yo ng Panginoon at ikaw lang ang pwedeng gumawa nun. At ang Panginoon lang ang makakatulong sa iyo.
Kaya kailangan natin intindihan ang part na yon. Kasi sa vision na ito, meron tayong 3 parts. 3 parts of vision. 3 components. Meron tayong tinatawag na hindsight. Ang ibig sabihin ng hindsight is what you learn from reflecting from the past. Sino ang may past dyan? May nakaraan tayo, di ba? Kapag nadaanan natin yung problemang yun ulit, hindi na natin uulitin yung pagkakamali natin. Tama po ba? Yun ang kaimportansya ng ating mga experience. Ang tawag doon, hindsight. Meron din tayong tinatawag na insight. It is a power to see and understand what is not evident to the average mind. Maalala ko, nagpunta kami Mindoro. Nasa beach kami. Tapos yung beach na yun, napaka-secluded. Walang tao. So kami naman saya-saya. Hindi namin napansin, sobrang saya namin. Madilim na. Ngayon, nung madilim na, uuwi na kami, wala palang ilaw. Kailangan namin duman dun sa forest part. At napansin namin, Tol, umikot na tayo, Tol. Hindi na natin to. Uy, wala na akong baterya sa cellphone. Walang signal. Wala na baterya yung cellphone namin. Anong tawag dito? Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Tapos tumigil yung isang kasama ko. Sabi niya ganyan, Teka. May natutunan ako eh. Sabi niya, ito yung tinuro sa akin nung tatay ko na kapag ligaw ka sa gubat, sabi niya, tingnan mo kung saan nakatutok yung buwan. Buti na lang may buwan at may mga stars. Tapos may inexplain siya, hindi ko maintindihan. Tapos ganito, ito north to, 'di ba? Saan nakalagay yung town, yung kung saan yung may mga tao na, sabi, banda north 'yon, banda north. O sige, kung north, dapat dito tayo pumunta. Tapos ako naman, may sense akong sundan siya. Kasi siya yung nakakaalam. Ngayon, kapag I will go on my way, mawawala ako. Pero siya, alam niya, may tinitingnan siya pa taas-taas. Tapos, mamaya-maya, napansin namin, nandun na kami sa highway. Highway! Tawang-tawa kami, parang halikan pa namin yung highway nun kasi talagang nawala kami. Nasubukan niyo na nawala sa gubat? Di ba nakakatakot? Kasi talagang walang ilaw, pitch black. I'm telling you, hindi pa ako natakot sa buhay ko sa mga panahon na yun. Kasi may mga narinig pa kaming, woo, woo. Tapos, gumagano. Tool ba yan? So, may mga wild animals dito. So, talagang nakakatakot. But anyway, ang tawag doon, insight. Ang tawag doon sa kapag meron kang kakaalaman na hindi alam ng iba, na kaya mo mag-function doon sa kaalaman na yun. Tawag doon insight. Yung kaibigan ko, merong insight at ako, meron akong sense na para sundan kung sino yung nakakaalam. Nagigets nyo? Ang tawag doon insight. Meron din tayong tinatawag na foresight. Ability to predict what will happen or what needed to do in the future. What will happen, yung kaya nilang i-predict kung ano yung mangyayari. Parang isa sa mga nakakaalam niyan yung mga matatanda. Ang madalas sa akin sinasabi ni Mami, hindi ko rin maintindihan nung una. Naku apo, huwag mong kasamahin yung taong yan. Kasi ito yung gagawin niya, ito yung gagawin niya, ito yung gagawin niya, ito yung gagawin niya. Mapapahamak ka, sabi niya sa akin. Mami, judgmental ka naman, sabi ko, masyadong judgmental, ganyan. Ganun ako noon eh. Pero habang pinapanood ko yung katropa ko dati, tama si Mami. Tapos nung sinabi ko kay Mami, di ba? Susunod, makinig ka sa akin. Ang tawag dito, foresight. Kaya maganda sa atin kapag alam natin yung history natin. Halimbawa, sa family namin, ang history ng family namin is, at least sa mother's side, mga babaero at lalakero. Okay. Ewan ko sa ano yata, hindi ko na rin inilang masyado, pero meron din kaming part ng witchcraft, etc. Ngayon, people who don't learn their family history are bound to repeat it. Amen? Kaya pag hindi mo aalamin yung kahinaan, kung saan kayo mahina, yung history ng family ninyo, dapat aalamin mo ito para hindi mo uulitin yung kamalian ng mga ginawa ng ancestor mo. Amen? So ang tawag dito po ay foresight. Foresight is learned
during the years of our living. Malalaman natin ito. So ito yung tinatawag nating vision. Vision comes with hindsight, insight, and foresight. It is only God revealed. That's why we have experiences, bad experiences, mga situation na hindi maganda. Kung tatanungin natin si Sister Basyon, ano ba nangyari sa mata mo kung bakit bigla na lang tayo nabulag? Na kung saan naabuso mo ba at somehow? Na kung saan kung alam mo na yung mga kahinaan na yon, hindi mo na siya uulitin, tama? Ganon yun. Hindi na natin uulitin kasi alam na natin. Now, these are the things that we need to prepare before they come. Kasi ang tawag dito sa vision na ito ay provision. Lagi natin naririnig, Lord, mag-provide ka naman. Lord, provision. But you know, provision actually means a state, a fact, or a state of being prepared beforehand. Dapat handa na tayo. Kapag sinasabi natin provision, hindi mo gagamitin kaagad. Ang provision is ito yung itinatabi. Sino sa inyo may pantry? May pantry kayo sa bahay? Pastor, cabinet lang, walang laman. Pero pantry namin yun. Sino may pantry sa inyo? Meron kayong pantry? Pastor, wala talaga. Wala talaga nagtataas ng kamay. Wala kayong pantry, no? Ngayon, yung pantry kasi, dito mo nilalagay yung mga pagkain ninyo, yung mga supply nyo ng asukal, ng mga kape, kung ano pa man, mga quick snack, ng mga payless or whatever not. Dito nyo yung nilalagay. Ang tawag dyan, provision. Okay? When we talk about provision, it is preparing for the future. When we ask God for a provision, we ask God to prepare us beforehand. When we pray to the Lord, Lord, provide, ibig sabihin nito, we are asking for the Lord for a vision. Hindsight, insight, and foresight. Okay? Reminder lang yan. God provides for all of us in accordance to Philippians 4:19 and of course Genesis 22 na kung saan sinabi ni Isaac, Father, magsasacrifice tayo pero nasaan yung sacrifice? Ano sabi ni Abraham? The Lord will provide for Himself. Sabihin natin, the Lord will provide. Sabi mo sa katabi mo, tingnan mo siya sa mata, sabi mo sa kanya, the Lord will provide. The Lord will provide. Okay? God directs the Israelites into the desert so that they will be building up their trust to Him. Ang trust kasi sa Panginoon, hindi lang isang beses, kundi daily. Regular yan. Tuloy-tuloy. Same for all of us. Kailangan natin maintindihan na dapat natin pagkatiwalaan ng Panginoon. To build His trust in the Lord daily. And those who listen will be able to go to the promised land. And those who did not listen died in the desert. Makinig na. Dinala ng Panginoon yung mga Israelita sa desert para mabuild yung trust at lahat na nagtiwala ay nakapunta sa promised land. At lahat ng hindi nagtiwala namatay sa desert. Same thing for all of us. Lahat ng makikinig, mapapagpala. Lahat ng hindi makikinig, nganga. Hindi naman kayo mamamatay. Nganga lang kayo. Nganga kayo sa inggit dahil pinagpapala yung mga katabi ninyo. Ngayon, wag nating hayaan yun, kundi makinig tayo sa Panginoon. Amen po. Habakkuk chapter 2 verse 3, for the vision is yet in the appointed time. It hurries towards the goal and it will not fail. Though it delays, wait for it will certainly come. It will not delay long. Proverbs 27 verse 12 says, a sensible man watches the problem ahead and prepares to meet them. A sensible man watches the problem
watches the problem ahead and prepares to meet them. Handa na ba kayong i-meet yung problem? Proverbs chapter 27 verse 12 yun. Pero sabi niya dito sa kasunod, a simpleton, and in some word, stupid, lack of knowledge. A simpleton never looks and suffers the consequences. Hindi niya tinitingnan yung problema, hindi siya nagpaplano sa mga susunod na panahon, at kapag dumating yung problema, magsasuffer siya ng consequences. Kapag hindi tayo naghanda sa kasalukuyang ating hinaharap, lahat kayo may problema? Lahat ng may problema, magsabi ng malakas na? Ang dami natin problema. And listen to this, people of God. Ihanda nyo ang sarili nyo para salubungin yung problema na yun. Pastor, ayokong lang problema. No. Nakasulat sa Proverbs 27 verse 12. Prepare yourself, plan, and meet that problem up ahead. Kasi one way or another, haharapin nyo sila. Amen? Kaya nga alam nyo po kapag may problema sa bahay, prepare ko yung sarili ko, and afterwards, kakausapin ko sino dapat kausapin. Pag may problema sa school, ganun din yung gagawin ko. I will reprimand anyone. At gagawin ko ito so that it will not be tolerated. Okay, makinig kayo mabuti. Because ang kamalian, wrong things that are tolerated will eventually become permanent. Alam niyo yun? Kaya hindi natin dapat ito hinahayaan. Kaya plan ahead dahil ang Panginoon ang gagawa ng paraan. O, ibig sabihin, ang Panginoon ang gagabay sa inyo. And listen to this. Planning ahead is a wisdom of faith. Let me repeat that. Planning ahead is a wisdom of faith. Kapag wala kang plano, you are not exercising your faith. So plan ahead. Ang sinasabi ng iba kasi, Pastor, kailangan ko ng breakthrough sa pera, pero gusto ko sanang gawin to, pero wala akong puhunan. Ang problema dyan, hanggat hindi mo pinaplano, hindi mo lalagyan ng puhunan yan. Planuhin mo muna. Pag naplano mo na yan, maglalagay ka ng puhunan. Alam niyo po, kahit na yung maliit lang na bote, kahit na papiso-piso ka lang dyan, maglaglag ka. Ito, tapos isulat mo doon, puhunan. Kasi hanggat hindi ka kikilos, walang mangyayari. Amen? Hindi malalaglag yan sa kamay mo na manggagaling sa langit. Hindi mangyayari yon. Okay? So plan ahead. Planning ahead is a wisdom of faith. Kailangan din natin maintindihan na yung faith is not a substitute for wisdom. Yung planning ahead. Yung sinasabi nyo na may faith naman ako na mangyayari yon, pero pag wala tayong ginagawa, wala din mangyayari. So plan ahead. Ang ibig sabihin, wala ka namang ginagawa, ibig ko sabihin doon, wala kang pinaplano. So, mangarap ka, gumawa ka ng plano sa pangarap mo. People of God, sisimulan natin yan ngayon din, no? Ngayong araw na to. Huwag niyong hahayaan na lumubog yung araw ngayon na hindi niyo nasusulat yung plano ninyo. Na hindi niyo nasusulat yung paraan para makuha niyo yung plano na yon. Amen po ba? Gusto niyo ba ng breakthrough? Gusto niyo sino kailangan ng pera kasi? Ang bigla kayo nagtaas ng kamay lang, di ba? Hindi, kailangan talaga kasi natin eh. May babayaran tayo, may establish tayo. Alam natin yan. Parang isang example, nag-uusap kami ni Miss Rode.
Sinasabi sa akin na paayos natin ito, paayos natin yan, pagandahin natin. Nakita niyo yung banyo natin? Di ba? Cozy. Cozy na. Salamat sa mga renovation and etc. na ginawa ni Miss Rhoda at sa paglilinis ni Sister Belen. No? Alam niyo yan, naging kulang na lang, lagyan natin ng couch dyan. Di ba pwede lagyan ng couch dyan sa banda? Baka din na kayo lumabas dyan. Gusto po kasi natin, ito, gawin natin na maayos. Anong kailangan natin? Pera. Kasi hindi libre ang materyales, hindi libre ang labor. So we need to do this. Kaya nga kami ni Ms. Rhoda, pinaplano na namin yan, sinusulat na yan. Ano yung gagawin natin? Kaya sabi ko sa kanya, ano yung gagawin natin? Sige, magtatabi ako ng pera para mabili natin yung mga yan. Okay? At kapag inihipo din kayo ni Lord na magtabi ng pera para dito, sabihin niyo sa akin. Because pagagandahin talaga natin yan. Isa sa mga pangarap ko talaga, kahit na yung mga dito natin, papalandscape natin yan. Para pag pumasok kayo dito, ayaw nyo nang umalis ng church. Okay? Mga ganun level ba? Okay? So, reason, that's why you need to have a vision. Because if you have more, you can do more for the Lord. The reason that's why God is going to bless you financially, it's because for His kingdom, not for yourself, but for His kingdom. But palaging puro na lang kay Lord. Of course, pag para kay Lord, dahil mahal ka ng Panginoon, bibigyan ka din ni Lord. Nagigets niyo yun? Ibig sabihin, magbe-benefit ka din. So, just enjoy whatever God has given you. But of course, today, wala pa tayo doon. Pero isulat nyo na yun, yung plano ninyo. Your vision. We are supposed to be in God's will and not in the permissive will. So, we seek the Lord for a vision. So, He will give us His vision. O yung pangarap pinapangarap sa atin ng Panginoon. Kasi ang vision na ito, kailangan meron siyang purpose, may direction, may inspiration from the Lord, meron siyang clarity. It is also aligned in the biblical values, resilient, ibig sabihin, the capacity to withstand and recover quickly from difficulties. Hindi tayo madaling madidismaya na kung saan ito yung sinabi sa iyo ng Panginoon tapos may mga sitwasyon na hindi maganda na didismaya ka. Ang pangarap na binigay sa atin ng Panginoon, bibigyan niya tayo lagi ng motivation para gawin ito. At sasabihin ko sa inyo, pag simula kayong makakuha ng vision, ginawa niyo yung vision, pag yung vision na yon, darating sa panahon na parang wala man nangyayari, Lord. Mapupunta kayo doon. Medyo mahaba yon. Okay? Pagkatapos nun, kapag kumikita na kayo, doon yung makikita na sasabihin nyo sa Panginoon, Lord, thank you, you have directed me here. Ulitin ko vision from the Lord, plano ng vision, at habang ini-implement mo yung vision, parang walang mangyayari, matanggal yan, pero eventually kapag kumikita ka na, doon mo makikita na the Lord is really true. Okay? So isulat po natin yan. Dapat may clarity yan. Vision shows you what you can be, but sight shows you what currently is. When your vision comes from the Lord, lagi kang haharangan ng kaaway. Tandaan nyo yan. Kapag yung vision nyo from the Lord, lagi kayong haharangan ng kaaway. Okay? Kaya yung vision namin sa school, ang daming problema niyan. Akala nyo yung school, ang ganda-ganda, pa-English yung mga bata. Pag nakikita sila ng mga batang naglalakad dyan, sana dito rin kami nag-aaral. Gusto ko rin mag-English. Naririnig ko talaga sila. I mean, kaya itong mga estudyante natin, they are privileged. Alam nyo, it's so glamorous, parang ang gandang tignan. Pero hindi nyo alam, ang daming problema niyan. Ibig sabihin problema in many ways. Hindi ko pwedeng iset ng mga details, pero madaming problema kapag umawak ka ng school. Ganon din, kapag umawak ka ng madaming blessing sa Panginoon, madami din itong problema. Kaya prepare mo na yung heart mo. Itong problema ko ngayon, wala yan. Kayang-kaya yan. So, isipin nyo yung problema nyo ngayon. Ngayon, sabihin mo sa sarili mo, wala to. Ayan. Hindi nyo masabi. No? Pastor, hindi pwede. Medyo mabigat. Practicein nyo kasi mapupunta din kayo doon someday. Okay? So, ito yan. You need a vision for everything in every aspect of life. Kaya ipagpe-pray natin lahat yan, hindi lang yan sa financial aspect. Okay?
we are also asking for the Lord for a vision for ourselves, vision for our marriage sa lahat ng may mga asawa, vision for our family, vision for our business, our career, our organization, vision for our ministry, vision for the community. I'm sick. Self, ikaw, sa marriage, sa inyong mag-asawa, sa family mo, sa family ninyo, business, alam naman natin ito, sa career ninyo kapag kayo nagtatrabaho, sa ministry, kung ano yung ginagawa nyo. Halimbawa, kung nagpapastor ako, kaya tinatanong ko si Lord, Lord, ano ba yung vision mo para sa aking pagpapastor, sa aking pamamalakad ng simbahan? Tinatanong ko yan sa Panginoon. I'm asking for a vision. And we are also asking for the community. Lord, ano ba yung pwede mong gawin sa ating community, sa AMSIC in specific? So we are ought to be, lalo na po tayong mga tinawag sa political side, dapat ito yung tinatanong nyo sa Panginoon. Lord, ano yung kailangan namin gawin sa community? Ano yung vision mo para sa community? Alam nyo, isa sa mga nireveal sa akin ng Panginoon, God is going to bless us so much that itong AMSIC na ito ay kainggitan ng ibang lugar. Tinitingnan nyo kasi, Pastor, yung kanal pa lang, talo na tayo eh. Di ba? Hindi. Ngayon, huwag kayong titingin sa mata, pero doon sa binanggit ng Panginoon, God is going to bless this place. Na to the point na magkakaroon ng madaming building dyan, establishments and everything, na to the point na siguro magkaroon din ng hospital dito at kung ano pa man na kakailanganin natin. Ngayon, that time will come. Just believe. Amen? Hindi nyo man nakikita ngayon, but someday it will come to pass. Okay? So people of God, let me end here. Put your trust upon the Lord. Ang pinaka-point ko lang po sa mensahe natin ngayon ay lahat tayo ay binigyan ng Panginoon ng vision. Amen? Amen po. Pero lahat tayo ngayon walang plano. Pag uwi natin, simulan na natin iplano. Huwag niyong hahayaan na lumubog yung araw na ngayon, sasabihin ko ulit na hindi niyo pa nasusulat yung plano. Huwag niyong hayaan na matatapos ang buong linggo na ito at magmi-meet na naman tayo sa next Sunday na wala kayong nagawa. Kasi sabi ko po sa inyo, if you can still remember, 3 years ago, God told us that He will bless us this year. At sabi ng Panginoon sa akin, anak, ang lahat ng nakinig, mapapagpala, ang lahat ng hindi makikinig ay mananatili kung nasaan sila. Now, it's your decision, people of God. Amen? So let's all stand up in the presence of God. At ngayon, isusurrender natin sa Panginoon, Lord, my time is yours and everything that I have is yours and I will give it to you, Lord. Can we all bow our heads and just tell the Lord, Lord, my life is yours. And every vision, Panginoon, na binigay mo sa akin, Lord, let it come to pass. And we pray, Lord, teach us the wisdom, the knowledge, and how to achieve these dreams that you have given us. Lord, it will come to pass. We believe it. And today, O God, we will just surrender it to you because you have given this vision. Because where you call us, you will provide. So Lord, we surrender our hearts to you at lahat ng aming dream, Lord, ikaw na lang pong bahala. Kaya Lord, ito po kami at nananatili sa loob ng inyong presensya at naway Panginoon, ito po ay aming isabuhay sa aming pag-uwi at sa mga susunod pang araw. Pagpalain niyo po kami, Lord. Marami po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.